Ang oportunidad, Bao. Ano bang oportunidad meron ang sitwasyong ito tungkol sa pagkawalan ng trabaho? Kapag narinig natin ang salitang nawala ng trabaho, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ay takot, pangamba, at kawalan ng direksyon. Normal lang yon. Dahil ang trabaho ay hindi lang pinagkukunan ng kita, madalas ito rin ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng seguridad, pagkakakilanlan at layunin. Pero narito ang tanong na gusto kong pagnilayan natin ngayon. Ano bang oportunidad ang meron sa sitwasyong ito tungkol sa pagkawala ng trabaho? Marahil, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay isipin na ang pagkawala ng trabaho ay katapusan ng kuwento. Sa totoo lang, maaring ito ang simula ng isang bagong kabanata na hindi mo sana natuklasan kung hindi nangyari ang pangyayaring ito. Una, ito ay oportunidad para muling kilalanin ang iyong sarili. Kapag abala tayo sa trabaho araw-araw, bihira nating itanong sa sarili natin, masaya pa ba ako sa ginagawa ko? O kaya naman, ito ba talaga ang gusto kong gawin habang buhay? Minsan napapasok tayo sa tinatawag na autopilot, gigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog at uulitin kinabukasan. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil iyon na ang nakasanayan. Kapag nawala ang trabahong iyon, biglang may espasyo para itanong ang mga tanong na matagal na nating iniiwasan. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Ano ba ang mga talento ko na hindi ko nagagamit? Ano ba ang nagbibigay sa akin ng sigla? Maaring ang pagkawala ng trabaho ang nagtulak sa iyo para sa wakas ay makinig sa sarili mong boses. Pangalawa, ito ay oportunidad para matuto ng bagong kakayahan. Sa panahon ngayon, napakaraming libreng kurso online. Maari kang matutong mag-edit ng video, gumawa ng website, mag-aral ng artificial intelligence, digital marketing, graphic design, programming, pagsusulat o kahit bagong wika. Isipin mo ito. Kung hindi ka nawalan ng trabaho, baka hindi mo kailanman naisip na pag-aralan ang mga kasanayang ito. Minsan, ang krisis ang nagtutulak sa atin na matuto ng mga bagay na magagamit natin habang buhay. Pangatlo, ito ay oportunidad para baguhin ang direksyon ng iyong karera. Maraming tao ang nagtrabaho ng 10, 20 o 30 taon sa isang trabahong hindi naman talaga nila mahal. Nang mawalan silang trabaho, napilitan silang subukan ng ibang landas. At doon nila natuklasan na mas masaya pala sila. May dating empleyado na naging guro. May dating manager na naging negosyante. May dating office worker na naging content creator. May dating engineer na naging farmer. Hindi nila ito pinlano. Pero nangyari dahil may pinto ang nagsara. At nang magsara ang isang pinto, napilitan silang humanap ng ibang bukas. Pang-apat, ito ay oportunidad para magsimula ng sariling negosyo. Hindi lahat ay magiging negosyante. Pero para sa ilan, ito ang pagkataong matagal na nilang hinihintay. Marahil dati ay wala kang lakas ng loob dahil may regular kang sweldo. Ngayon, napipilitan kang subukan ang ideyang matagal mo nang iniisip. Maaring maliit lang muna. Magbenta online, magluto, magturo, mag-consult, mag-freelance, o gumawa ng digital products. Hindi lahat ng negosyo ay agad na magiging matagumpay. Pero tandaan mo, wala ring negosyong nagsimula ng malaki sa unang araw. Panglima, ito ay oportunidad para mas mapalapit sa pamilya. May mga taong unang beses lamang nakapag-almusal kasama ang kanilang mga anak dahil nawalan sila ng trabaho. May mga magulang na ngayon lang nakita ang paglaki ng kanilang anak. May mga mag-asawa na muling nagkaroon ng oras para mag-usap. Hindi nito binabawasan ang sakit ng pagkawala ng trabaho. Pero ipinapakita nito na may mga bagay na minsan ay hindi natin napapansin habang sobrang abala tayo. Pang-anim, ito ay oportunidad para pagbutihin ang iyong kalusugan. Kung dati ay kulang ka sa tulog, kung dati ay puro fast food, kung dati ay wala kang oras maglakad o mag-ehersisyo, maaring ito na ang panahon para alagaan ang katawan mo. Dahil kahit gaano kaganda ang susunod mong trabaho kung wala ka namang kalusugan, mahirapan ka ring magtagumpay. Pangpito, ito ay oportunidad para palawakin ang iyong network. Maraming trabaho ang hindi nakikita sa job postings. Nagmumula ang mga ito sa mga kakilala. Kapag nawalan ka ng trabaho, maaari kang makipagkita sa mga dating kaopisina, makipag-usap sa mga kaibigan, dumalo sa seminars, makilahok sa online communities. Ang isang simpleng usapan ay maaring maging daan sa susunod mong oportunidad. Pangwalo, ito ay oportunidad para maging mas matatag ang iyong pag-iisip. Hindi madaling mawala ng trabaho, ngunit bawat pagsubok na nalalampasan natin ay may itinuturo. Natututo tayong maging matyaga, natututo tayong maging maparaan, natututo tayong humawak ng pera ng mas maingat.
Natututo tayong huwag umasa sa isang pinagkukunan ng kita. At ang mga aral na ito ay mananatili sa atin kahit makahanap na tayo ng bagong trabaho. Pangsiyam, ito ay oportunidad para bumuo ng maraming pinagkukunan ng kita. Maraming tao ang naniwala noon na sapat na ang isang trabaho. Ngunit nakita natin sa iba't ibang krisis na maaring mawala ang isang pinagkukunan ng kita anumang oras. Kaya marahil ito ang tamang panahon para magtanong, paano ako magkakaroon ng isa pang source of income? Paano ako makakagawa ng passive income? Paano ko magamit ang aking talento para kumita sa iba't ibang paraan? Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Ngunit bawat maliit na hakbang ay mahalaga. At panghuli, marahil ang pinakamahalagang oportunidad sa lahat. Ito ay oportunidad para matutong magtiwala na ang isang pagtatapos ay hindi laging kabiguan. May mga pangyayaring sa una ay parang trahedya. Ngunit paglipas ng 5 taon, doon natin masasabi, buti na lang nangyari iyon, hindi dahil naging madali, kundi dahil doon nagsimula ang mas magandang direksyon. Kung ikaw ay kasalukuyang nawala ng trabaho, huwag mong maliitin ang sakit na nararamdaman mo. Totoo ang hirap nito, totoo ang pangamba. Totoo ang mga gabing hindi ka makatulog dahil iniisip mo ang kinabukasan. Pero habang naghahanap ka ng susunod na trabaho, huwag mo ring kalimutang itanong ang isang tanong na maaring magbago ng iyong pananaw. Ano bang oportunidad ang meron sa sitwasyong ito na hindi ko pa nakikita? Maaring ang sagot ay hindi agad darating ngayon. Maaring bukas, maaring sa susunod na buwan, o baka sa loob ng ilang taon. Ngunit maraming tao ang nagpapatunay na ang pinakamagandang kabanata ng kanilang buhay ay nagsimula hindi nang sila ay natanggap sa trabaho, kundi nang mawalan sila nito. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, huwag mong hayaang pagkawala ng trabaho ang magdikta ng iyong kinabukasan. Hayaan mong ito ang maging simula ng bagong pagkatuto, bagong lakas ng loob, bagong direksyon at bagong oportunidad. Dahil kung minsan, ang pintong nagsara ang dahilan kung bakit napansin natin ang mas malaking pintong matagal ng bukas, hinihintay lamang tayong magkaroon ng lakas ng loob na pasukin ito.